Samahan nyo na naman nga magtatalak yan si ate girl for today at panoorin nyo nga hanggang dulo dahil may sasagutin yan siyang katanungan. Pagkagising ko nga ng umaga, pinagpahinga ko lang yung aking mata galing sa pagkakatulog at after no, nag-cellphone ako para magtingin nga ng mga chats. Yan na talaga yung nagiging routine ng babae na yan, inuuna yung pagsi-cellphone, hindi yung paghihilamos. Nauna nga pala magising yan sa akin si Iya at pagbaba ko ayon at nagtatablet nga sa sala o diba merong pinagmanahan. Una yung pagtatablet kaysa linisin yung mga kalat sa sofa set. O diba solid yung salin ate ko walang tapon. Nagtanggal nga lang ako na ibang kalat dun sa may sofa set at dyan na nga ako nagpunta sa kusina para nga makapagsaing na. Nagluto na nga din ako ng skinless para naman may ipang pa-partner nga ako sa meal prep na iinitin ko. Nga lang ako nagluto ng ganyang skinless na hindi ko nga pinaplat yung pagkakaluto. Daddy ko nyo nga lang kasi ang may gusto ng plat na skinless para nga daw lutong-luto yung loob. Ngayon nga ay susubukan ko nga magluto ng skinless na ganyang hindi pinaplat basta dinamihan ko nga lang yung mantika para nga lutong-luto yan siya. Nangitan kasi talaga ako sa skinless na plat na luto dahil parang napakadami niyang pinagdaanan sa buhay. After ko magprito, eto't mag-iinit naman nga tayo ng hamonado. Isa na nga lang yan sa rep kaya iyan na nga lang yung aking piniling initin. Habang nakasala nga yung pinapainit nating hamonado, tara at sasagutin nga natin etong katanungan na to. Etong ang katanungan na to ay galing kay Mami Jelina R. Refill at ang tanong nga niya ay kung nagre-rent daw ba kami ng bahay. Kasagutan po ay hindi po, ate. Yes, tamang naririnig nyo, hindi kami nagre-rent ng bahay mga ate ko dahil eto nga bahay na tinitirhan namin ay bahay nga ng parents namin. Ay nga ito ng mama at papa ko at mag-11 years na nga kami ng inyong daddy isko na nakatira dito. Tingnan na pag-isipan namin ng inyong daddy isko na mag-boarding house at bumukod pero ayaw nga akong policy ng parents ko dito sa bahay na para bang dalaga yan siya at wala siyang asawa. Pero may reason naman sila mga ate ko kung bakit ayaw nila akong policy dito sa bahay noon pa man dahil dadalwa na nga lang daw kaming magkapatid tapos iiwan ko pa daw yung kapatid ko. Dito nga pala sa bahay na tinitirahan namin ay wala naman yung parents namin, kami lang magkapatid, yung inyong daddy isko at pati na rin si Iya. Yung mama ko kasi ay nasa Africa at yung papa ko naman ay sa Manila nagtatrabaho kaya kami nga lang yun nandito sa bahay. Pero hindi naman papayag yan si ate girl na wala siyang sariling bahay, nangangarap pa din talaga yan na magkaroon ng sariling bahay dahil masarap talaga yung merong sariling bahay. Diba, puro sariling bahay yung nasabi, paano ba naman ay matagal niya nang minamanifest yan. Ang sarap lang din kasi talaga sa feeling kapag merong kang matatawag na iyo. Nangangarap din yan si ate girl magkaroon ng sariling bahay dahil syempre meron kaming Iya at malay nyo soon ay magkameron pa ng another anak. Di naman pwede na itong bahay ng parents ko yung ipamana ko sa mga anak ko, kaloka. Lang naman yung pinapangarap na bahay ni ate girl kahit maliit basta kasya yung mga pinapangarap niyang gamit sa bahay. Simpleng bahay na merong 8 kwarto. Huy, hindi mansyon na yun ti. Dahil wala pa naman tayong pampagawa ng bahay ay etong bahay muna ng parents ko yung papagandahin ko. Ito pa nga lang sa bahay na to ay nako, napakadami ko ng pangarap na gamit na gustong bilhin. Hindi tumitigil yung babae niya at masinisipagan niya pa sa buhay. O paano, hanggang dito na lang muna. I-follow mo ako para sa mga next mini vlog natin. Bye!